Kasi yung apps may marami din kain. Marami din kain kasi ng ano yung apps. Pipiyok yan. Pipiyok. Gitarahan mo na lang. Saan si Brother Lando? Brother Lando, gitarahan mo na lang. Tama. Maubos na yung oras natin. Only forever. Uy, balik daw siya. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. The Lord who God before us, the Lord who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been redeemed, sing the song forever to the If you walk in freedom, if you bear sin, sing the song forever to the Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
and the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Amen. 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 Maraming salamat po kay Kuya Jom at kay Ate Daniela. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay nila. At sa pagpapatuloy po natin, meron pa po bang nais na mag-special number? Kung wala na po, inaanyahan ko po ang bawat isa para sa ating spiritual ears, spiritual eyes, and all ang ating hearts po para sa message na pangunahan po ni Pastor Jeff. Pwede pa siguro umawin mo sa awit. Oh, pwede pa. Nawala yung stand natin, yung mic. Sira na, no? Sige, mag-order tayo. Sira na kasi yun, kaya maga po si Brother Patrick. Ihawak ng microphone ba? Tingnan mo, nakakaakit ako. Oh! Yung awit na ito, nung Sunday pa sana kakantahin ko, maraming special number. Kaya, parang ngayon parang ayaw ulit kasi marami na naman. Pero kailangan kong kantahin kasi yung awit na ito ay ito talaga ang naranasan ko sa buhay ko. Patotoo ito yung awit na ito. Alam ko na mga ilang beses ko na nakanta ito. Pero ito po yung testimony ng buhay ko mismo na binago ako ng Diyos. Dahil dating lahat ng kasamaan nagagawa ko ngayon, binago talaga ako ng Panginoon. Naranasan ko personally. Kaya naalala ko yung sabi ni Pastor Ed Lapis, sabi niya ang Diyos daw ay hindi bumabago ng tao. Dahil kung siya raw ang bumabago, di sa kanya ang sisi, bakit maraming tao hindi nagbabago? Hindi ko mali yun. Ang tao mabaguhin kapag lumapit sa Diyos. Pero pag hindi siya lalapit sa Diyos, hindi talaga siya magbabago. Kaya ang tao may part sa pagbabago. Una, ang Diyos mabago. Pangalawa, ang tao naman may part, lumapit sa Diyos para mabago. Hindi yung ang Diyos hindi bumabago. Wala pong taong kayang baguhin ang sarili. Ang Diyos lamang. Nung una, ang nakala ko, ang buhay kong ito'y hindi na magbago. At kahit anumang gawin, ako'y muling bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan,
kung sino-sino nilapitan at halos ako ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala ang aking buhay ay di niya magmula na ako'y nagpasya sa aking puso'y pagkain anong himala ako'y kasalanan ko ay pinagkawan ginawang anak niya sa langit pumunta upa'y kunin ng Diyos at ako'y pinangon niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siyang nagpunan aking daan. Kung isipin ko lamang sa kahapon ko siya ang kulang na aking mga kailangan. Higit siya sa sino pangalan ang aking buhay ay ganyan magmula na ako'y napasya sa aking puso'y pagkalis ka ako'y malang ako'y nag-iba kasalanan ko ay pinatawad ginawang anak niya sa langit pumunta upa'y kunin ng Diyos at ako'y pinangon niya. Binago niya. Brother, sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo Jesus ay siya ng bagong nilala. Wala na ang dati niyang pagkatao sa bago na. Ayun. Tunay po na napakasarap na magpatotoo sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Napakasarap sariwain kung paano tayo binago ng Panginoon. Kaya, meron po related po ang ating message ngayon. Okay po, tayo po ang lahat ay tumayo. Muli natin ang iyahan ng Banal Espiritu na siyang napuspo sa atin. Bigyan tayo ng knowledge or wisdom. Tayo ay kanyang puspusin upang lalo natin siya makaramalan. God, Holy Spirit, I need you. God, Holy Spirit, I pray. God,
thy strength and thy power, God, in thy own special way. Come like a spring in the desert. Come through the withered of song. Lord, with the sweet healing power, touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Let us pray. Nakila namin Ama, minsan pa kami, O Diyos, ay lumalapit sa trono ng biyaya. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan po namin kayo. At kami nagpapakumbaba sa harapan mo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Ama, pagkat sa araw na ito. Muli niyo po kaming binigyan ng kalakasan ng aming pangatawan. Salamat po sa inyo pong anak na sa pong ginako mo sa lugar na ito. Upang ito ay purihin sa pangin, paglingkuran. Kaya ngayong umaga, Lord, yung gamitin mo abang lingkod. Ikaw may taas kami, ikaw ang mangusap, Diyos, magbigay ng wisdom siya abang lingkod. At yung mga anak, Lord, ang nakakinig sa salita, Lord, yung pagkalain. Tumimos sa puso ng bawat isa sa amin, Lord, ang masalita mo. At sa ngayon, lalo po kaming buhay na karapat-dapat sa iyo. Thank you, Lord, sa iyo pong mga angels, Father God, na sinusubo mo upang ingatan ang bawat isa sa amin. Thank you, Holy Spirit, na siya pong gagabay sa amin. Salamat po, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Sa palakpak sa ating Panginoon buhay. Okay, good morning everyone. Gusto po yung mga prinsesa at mga prinsipe. Amen. Amen. Praise the Lord. Pag sinabing mga prinsesa at mga prinsipe, alam na natin yon. Tayo po ay anak ng King of Kings. Kaya tawag sa ating mga prinsesa at mga prinsipe. Wow. Okay, so yung pong mensahe natin ay pamagat lang yung ating patayot kay Pastor. Ito yung ating pamagat. Ay, basa po natin. Amen. Alam na siguro natin. Mahalaga po, alam natin po, yung pong itong message na ito. Maaaring one time ay na-message ko na po ito dito. Siguro isang beses. But kailangan natin ulitin the perfect will of God and permissive will of God. Mahalaga po ito para maging balanse yung ating pananaw about God. So once hindi natin narinig yung mensahe ito, magiging imbalance ang ating pagtingin sa Panginoon. Katulad ng karamihan, ang tingin nila sa Diyos ay ang Diyos ang may gagawa ng lahat. Ng kasamaan. Kung siya ay Diyos, ba't ganito? Kung may Diyos, ba't ganyan? Di ba? Di ba? Dahil nga po sa kakulangan ng kalaman about God's Word, related din doon sa Sunday School natin. Magaling Sunday School natin, na yung pag-study ng Word of God, na continuous sa ating bahay, personally, meron tayong mga devotion para lalo pa tayong lumagot, lalo pa tayong magamit ang Panginoon. Very good yung inyong dinaluhan, very good na marami kayong natutunan. Wala akong masama sa atin yun. Mas okay nga, mas pabor na sa atin para mas magamit pa tayo. Hindi naman na po yung katulad na ibang pastor, pag tumalong ka sa iba, magagamit. Ganun, may pastor na ganun, nagsisilos, pupunta ka sa iba. Ako hindi, kasi hindi ko kayo pagmamayari. Si Jesus po yung may IRS about isa sa atin.
Hindi wala ho tayo yung kailangan dito lang ho, kailangan gano'n, sa kanila kayo, hindi po tayo gano'n. Amen? Si Jesus ang may-ari ng ating dito ang pastor. Malaya po tayo. Ang akin lang, mag-ingat lang kayo sa baka may mga rocket scene. Pero okay naman, maganda yun. Okay, so the perfect will of God, mahalaga po yung muna nating talakayin, the perfect will of God muna tayo. Ang definition po ng perfect will, tinagalog ko po kasi nung tinignan ko sa English, minsan ang hirap ng iba, malalim na English kaya tinagalog ko na lang. Meron naman English tapos i-translate, pero ito talagang ginanda ko sa Tagalog para mas naintindihan, magiging mga bata. Pag mga bata makarinig, bata pa sila, naintindihan nila. Natatanim din yun sa mga kanilang puso at isipan. Ang perfect will of God ay ang ideal na plano o layunin para sa lahat, sa bawat isa at sa buong sangkatauhan. Ito ay ang pinakamataas at pinakatamang landas na nais ng Diyos na ating tahakin ng bawat isa. Okay. Yun po daw ang perfect will of God ay yung pong idea niya o yung kanyang plano sa bawat sangkatauhan na dapat nating lakaran. Yung perfect will. No, yung kanyang kalooban. Yun po. At ang basihan nito ay ang Romans chapter 12 verse 1 and 2. Makibasa po kayo, 12:1 ng Roma and 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhid sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatibin nyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalugod sa Kanya. Talagang ito po yung perfect will of God. Kaya nga, ang perfect will of God ay ito po yung kalooban ng Diyos na dapat ipamuhay natin. Hindi po yung susunod ka sa agos ng mundo o makikiuso ka. Amen. Kaya marami pong hatak ang mundo. Ang tawag po dyan, yan po yung, sila po yung namumuhay sa permissive will of God. Yung pong mga taong unbelievers, nasa kalagayan silang permissive will of God. Kumbaga, ito pong unang talakayin, yung pong God's will po, o perfect will of God, ito po yung nais niya na ipamuhay natin. Kaso, karamihan sa tao, instead na yung salita ng Diyos ang gagawin, ipamuhay, kadalasan, yung permissive will ang napipili natin. Kasi mas komportable minsan gawin at mas pabor sa atin gawin. For example, ano ba yung perfect will of God sa utos niya na ganito? Pag may kaaway ka, ano sabi? Ano perfect will ni Lord? Huwag gantihin. Di ba? Ang kaaway mo, huwag mong gantihin ang iyong kaaway ng masama sa masama. Pero ano yung permissive will? Sa atin, bahala siya. yun. Kasi, i-explain din natin mamaya yung permissive will. Actually, yung permissive will, yun yung kalooban natin na pinahintulot ng Diyos sa atin. Because we have a free will. Yun po free will o freedom na binigyan ng Diyos sa atin. Kaya napipili natin yung permissive will. Kaya dapat maging balanse tayo sa pag-unawa, sa pangyayari, sa buhay, sa paligid, sa ating nakikita at naranasan. Maging balanse tayo. Ito bang nangyayaring ito ay sa Diyos, si Lord ba talaga ay magawa ng mga bagay na ito o permissive will ang nangyayari? Man's made. Amen? Ang ganito, ano ba yung permissive will pag Sunday? Ano yung permissive ay God's perfect will of God pag Sunday? Ano yun? Dumalo. Pero ano sabihin ng tao?
Sagot na po eh. Palaging may reasoning. Yun yung permissive will. Hindi po kung ikaw ay anak ng Diyos, ay pipwersahin ka niya. Amen? Dahil meron siyang permit eh. Meron siyang permission binigay sa iyo eh na mag-choose ng right or wrong. Meron siyang binigay sa tao na freedom. Kaya ang tao hindi dapat pinipilit. Kaya mo siya magsabihan mo at mag-usap gumawa. Amen? Kahit kami mga pastor, hindi namin tungkulin na pilitin ka magbago. Hindi namin tungkulin na ikaw ay piliting dumalo. Palalahanan ka na. Kasi pag pinilit ka, hindi maganda. Napilitan ka, dumalo ka doon sa pilitan. Maganda kasi ang isang bagay ginagawa mo dahil sa pagsunod mo sa perfect will of the Lord. Amen po ba? Maintindihan natin, for example, ito pong nangyayari sa ating bansa, baha dito, baha doon. Karamihan siya sabi, sakuna ito dahil pinipulot ng Diyos. Okay, tama yun. Pero alam niyo po ba, malaking parte ang tao sa pagbabaha. Amen? Kasi permissive will, yung freedom ng tao na nagsumisira sa will ni Lord. For example, umulan ng kaunti lang, nagbaha na. Sabihin mo talaga naman ang Lord na ito, lagi na nagpapabaha. Hindi natin nakita yung permissive will na umiira sa tao na siyang nagpapabaha din. Bakit? Tapon ng basura. Kunting ulan, bumaha din si Lord ang sinisisi. Kita niyo? Napansin niyo po yung mga will ng tao ngayon na kapag may sakuna, si Lord agad ang binabalikan, binibintangan. Ang tao, wala. Kawawa naman ang Diyos. Bakit binibintangan ng tao ang Diyos? Minsan meron pa tayong, pag tayo ay dumanas ng suffering, si Lord agad ang sinisisi. Bakit kasi Lord, pinahitulot mo to Lord? Ang tanong, hindi ba permissive will yan? Hindi ba yung will mo ang naging dahilan? Kaya ikaw nasa-suffer. Hello? Amen? Hindi laging balikan natin si Lord. Amen? Madalas ganyan ang ng tao. Alam niyo po, ako po, simula ako naging Kristiyano. Siyempre, turo ng Diyos sa atin na maging mabuting mamamayan. Ang isa pong natutunan ko is yung maliit na bagay. Yung pag kumain ka ng candy, yung balot niya na plastic, ibinubulsa ko po yun. Hindi ko po yun. Kasi pag yan naipon, inanon, plus yung nanigarilyo at tapon, yung mga kumakain tapon, magbabara po yan sa mga estilo. At yan maging sanhi ng pagbaha. Then, matutuwa ka bang nagbaha dahil sa tinapon mo? Ang mga bahay, pinapasok ng tubig. Kaya kapag ako ay naghugas doon sa aming lababo at pinagsama-sama ng anak ko yung plastic, yung mga nabubulok, hinuhugasan ko yung mga plastic at may dugo ng isda, hinuhugasan, sinasabot, binubukod. Kahit maliit na plastic, yung plastic ng gamot, ganyan na kaliit, binubukod ko talaga, bilagay ito sa tamang lagayan na hindi mapunta ng kanal. Bakit? Kasi magbabara yun. Makakasama ka doon sa mga taong walang disiplina at nabubuhay sa permissive will of God. Permissive will of God, pahintulot ng Diyos sa taong gawin kahit hindi yun ang gusto niya. Yun yung permissive will. Hello? Yun yung free will natin. Amen? Kaya, ang isang bagay na dapat nating matutunan, huwag lagi nating pagpintangan si Lord na dahil kay Lord nangyari ito, dahil inalaw niya ito. Yes, okay, mayroon siyang allow, yung permiso ba? Pero, talaga kailangan i-check din natin yung ating mga decision making. Dahil kung minsan nag-desisyon tayo, hindi yung particular ni Lord yung dinesisyon natin. Amen? Minsan, ito pa yung nangyari sa atin. O araw ng linggo, imbis mag-church, hindi. Okay lang, kasi may mga bagay na reasoning talaga. Reasonable. Naintindihan na lang pag reasonable. Pero pag hindi na, konting bagay lang, ayaw na mag-church, ito na, kinakapos na tayo ngayon na hindi tayo nakipid na dapat nating mag-feed. Ako, tuwing meron hong mag-preach dito na napakasarap ng mensahe nang hinayan ako sa mga tao. Natutulong po. Pag mayroong nagpakain dito ng spiritual food at napakaganda ng mensahe at yun ang magiging
lalong magpatibay ng hinaya ako sa mga taong wala. Bakit? Yun ang isang bagay na kailangan niya sana na lalo pa siya lumago. Isang bisis ka lang di makadalo, napakalaking kawalan sa knowledge ng wisdom mo na dapat marinig mo na dagdag sa pagkatao sa spiritual. Parang ganito, parang puzzle, di ba tao ka, ginawa kang puzzle, binubuo. Yung message na para doon para mabuo ka, na mismo kasi nag-absent ka. Kita na, naintindihan natin, na instead na ang daming message na magpupuno ng wisdom natin about God, hindi natin na absorb kasi absent tayo. Kaya nagkulang tuloy tayo. Ito lang ako eh. Nangyayari talaga yung kapag pala absent tayo, kulang ho tayo kasi ang dami every Sunday, napakaganda ng mga mensahe, Sunday school, napakaganda. Kaya kulang kasi madalas may dahilan. Ang lagi nangigibabaw sa tao is permissive will. Hindi naman sabihin ni Lord ikaw hindi ka nagsimba, bababa ang Lord sa bahay, ang anghel sa bahay mo at magdala ng pamalo, magsimba ka. Hindi gano'n. Meron kang freedom. Hindi ka niya sasabihin ko tayo at magsimba, hindi. Pabayaan ka magdano. Dahil decision mo yun. Amen? Pero nag-remind siya sa atin through Holy Spirit, kung magsimba ka, kaya mo naman Pero dahil meron tayong freedom o free will, yung permissive will, lagi nating napipili. Lagi tayong may rason. Kaya, ano nangyayari? Tayo rin yung nawawala. Tayo rin yung nalulugi. Hello? Tayo nalulugi. Ako nga po, sa totoo nyo lang po, siguro sa isang taon, hindi po na isang beses na ako naka-absent sa pagsamba. Ako po malungkot pa rin na every Sunday lang ang pagdalo ko, malungkot pa rin ako. Wala akong absent halos sa pagsamba, pero malungkot pa rin ako. Hindi pa po ako kontento na every Sunday narito ako sa church. Hindi rin ako kontento na nandyan ako sa prayer meeting, Cadence prayer, hindi pa kulang pa rin. Amen? Tututusin, napakasarap magbigay ng panahon para sa Diyos. Pero bakit may mga taong okay lang sa kanilang wala sila? Kasi may permissive will. Amen? Ano ang permissive will doon sa mga gustong mag-asawa, mga binata at dalaga? Ano ang kanyang perfect will? Perfect will of God para sa gustong mag-asawa. Ano yung perfect will? Ang asawahin mo ay pananampalataya, di katulad mo. Ano yung permissive will? Yung gusto mo. Ay hindi naman pwede na, di ba, ang pinili mo, hindi pananampalataya, hindi naman pwedeng mababa si Lord, tigil ang kasal. At believer yung dinapot mo, hindi ganon. Pinapayagan niya pa rin yun. Kasi, because of free will. Hindi tinatawag. Yung permissive will, yung free will na binigay ng Diyos sa atin. Pwede natin sabihin, bakit pa kasi binigyan tayo ng free will? Ay, robot ka, hindi ka tao, robot ka. At alam niyo po ba, bunga din po, result or ang dahilan kung bakit meron tayong permissive will dahil po sa pagmamahal sa atin. Bakit? Binigyan tayo ng free will. Kasi God is love. Pag wala ho tayong free will, hindi siya God is love. Makasarili siyang Diyos. Kasi siya lang natin masugot. Tayo, binigyan tayo ng laya. Sinuturin mo yan. Tingnan ko kung ma-enjoy ka. Diba? Kaya may rason din bakit may permissive will para matuto rin tayo. Pumili ng tama. Tama po ba? Kaya ang permissive will at ipinagkaloob ng Diyos sa atin because God loves us. Binigyan na tayo yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi tayo sinasakal. Pag may mahal po ba kahit sinasakal kayo ng partner ninyo, maganda ba? Hindi, no? Yung ba, ako lang masunod. Hindi naman maganda yun. Dapat may freedom kayong, sige, malaya ka, mahal, basta huwag ka lang gumawa ng hindi mabuti. Di ba? Huwag ka labas ng bahay, huwag ka,
Masyadong sakal ka na nun. Hindi na pag-ibig yun, makasarili. Kaya ganun po yung the perfect will of God. Ganun po. Ang permissive will of God, pahintulot ng Diyos. Definition. Ang permissive will of God ay tumutukoy sa mga bagay na pinapayagang mangyari kahit na hindi iyon ang kanyang ideal na plano. Dahil binigyan niya tayo ng kalayaan o free will. Ito ay mga sitwasyon kung saan ang Diyos ay nagpapahintulot, ngunit hindi kailangan tumuon sa kanyang perfectong layunin. Yung po yung basihan ng permissive will. Ano ang basihan? Ay nasa Romans 1:24. Romans 1:24 hanggang 28. Makibasa po kayo. Ito pa yung permissive will o paitulot ng Diyos o pagpapaubayan ng Diyos sa sangkatauhan. 1:24 hanggang 28. Sundan nyo na lang po para mas mabilis tayo. Kaya hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa maghumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Doon pa lang sa 24, nakita na natin yung permissive, yung sinasabing hinayaan ng Diyos. Then nandun yung kanyang permissive. Sige, go. Sabi niya dito, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ang kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki, sa kapwa babae na lamang sila ng pag-ugnayan. Kaya din ang ginawa ng mga lalaki, ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahumaling. Ang ginagawa ng mga ito ay nakahihiya, kaya hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga bitumpak na asal. Kita niyo po ang salitang hinayaan. Freedom. Amen? Hinayaan. Hindi niya kinontrol yung sangkatauhan. Hindi niya kinontrol. Now, ikaw, hindi mo dapat yan ang gagawin. Although meron siyang perfect will, binigay niya na sa lupa yung perfect will niya. Saan natin matatagpuan yung perfect will mo siya? Saan? Saan natin matatagpuan yung perfect will of God? May bumulong sa Pastor Vincent, sumay ko. Amen. Ang perfect will of God ay masusumpungan mo, nakikita mo yan sa Bible. Kaya nga, sasabi natin related doon sa school, kasi nga, ang perfect will of God ay nasa Bible. Kapag binabasa at binabasa, hindi pinamuhay, kilakaran mo yan, wow. Eh, wow. Hello. At ang resulta ng perfect will of God, wow na wow. Hello. Kapag masunurin ka sa Diyos at pinumuhay mo kanyang kalooban, blessings. Kapag ang lagi mong ginagawa ay ang iyong perfect, ang permissive will, yung gusto mo gawin, suffering. Hello. Kaya wag ho, pag may problema tayo sa buhay, huwag natin, Lord, pinahintulot ko ito. O ito yung ikaw ang may gawa para ako ipalabuhin. Sana nga. Eh ang tanong, hindi mo ba talaga yun sarili mong pasya? Baka taliwa sa kalooban mo yun, yung pasya mo. Kaya nagsasuffer ka. Kasi permissive will ang napili mo instead will of God. Saan mo ibabakay kapag ikaw ay not decision making sa buhay? Dito din. Pag tayo nag-decision sa buhay, dito ka magbabakay, dito tayo magbabasa. At ngayon, kung ayaw mong ito ipamuhay, yung permissive will, yun yung gusto mo. At then karamihan dyan sa ginagawa mong gusto mo, at hindi yan ang will ni Lord, may suffering. Naintindihan po natin. Amen? At ang kagandahan lang dito, kahit inalaw ni Lord yan, hindi tayo iniiwan ni Lord. At least yung mga bagay na nagkakamali tayo mag-desisyon, paraan pa rin ni Lord yun, para lalo tayong kumikindi sa Kanya. Matalino Diyos.
Ay, paano kung, Pastor, ginawa ka ng perfecto, eh, kailangan mo ba ang Diyos? Perfecto ka na. Amen? Part na kanyang knowledge o kanyang wisdom, na ang dalawang ito, ipintulot niya para sa gayon, kapag tayo nadapa, patawag tayo sa kanya. Pag tayo nagkamali, humingi tayo ng awa sa kanya. Humingi tayo ng tulong sa kanya. Ay kung perfect ka na, wala na. Thank you, Lord. Di ba? Kahit nga ikaw, alam mo, puro pira ka na, hindi na ka natatawag sa Diyos. Imbis mag-pray ka muna kasi may sakit si anak, eh dahil sa doktor yan, hindi mo na pray. Kasi may pira naman. Eh ang pira ho, kapag hindi natin marunong maghantin ng pira, minsan yan tayo maglalayo sa Diyos sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Amen? Kasi kapag ang ating pinagtuunan ng pansin is kayamanan sa lupa, magiging materialistic tayo. Hindi tayo spiritual. Sumulti ka. Then ang nabubuhay sa mga bagay na materialistic ay hindi ka lugod sa Diyos. Hello? Hello? Hindi mo masama na maumunlad ka. Hindi mo masama maghangad. Huwag lang maging greedy. Alam niyo po, greedy ka na pag nakahawak ayaw ng bitawan. Pati yung kay Lord, hindi mo na ibibigay. Greedy ka na, hindi mo na pamalayan yun. Magbigay ako, pero hindi na. Pero ang laki na natira sa'yo, greedy na yun. Eh kung tutuusin, ang Old Testament, 10%. New Testament, wala nang amount na binanggit na fixed, but hindi dapat nawala ang para kay Lord. Sapagkat siya ang lahat ng may-ari ng bagay dito sa mundo. Amen? Dapat lagi tayong piliin. Hindi naman, kapag napiling natin yung permissive will, hindi naman tayo mapunta agad ang impyerno eh. Kaso, magsasuffer tayo. Kaya ako nga lang, medyo mali yung napili kong partner. Eto, suffer ako ngayon. Hindi ko alam kung kailan. Pero mahal ko yun, kahit gano'n. Amen? Yung mga partner natin, kung yan ay hindi perfect will ni Lord, naging partner mo. Pagtsaka ako, partner mo na eh. Hindi mo na pwede isuka pa yan. Andiyan na eh. Mahalin mo na lang. Kahit hindi kayo bigigig. Yan yung permissive will. Hindi naman yan ang will ni Lord. Yan ang dinampot mo ngayon. Ako sisihin mo. Tama ba? Samantalang anak, nandyan na lahat sa Bible. Ang salita ko, ibinaba ko na lahat. Hindi mo kasi binabasa. Ay, dampot ng dampot. Ngayon yung sasabihin mo, Lord, bakit yung ginawa ito sa akin? Diba? Pag ang iyong partner na dahil sa permissive will ay nakuha mo hindi mabuting ugali, suffer ka. Pero may matutunan ka rin. Magpipiti. Yung maiksi mo pasensya, humahaba. Natututo ka magpasensya. Natututo ka magpatawad. Doon pa lang sa bahay, doon na-experience mo na yung God's word dahil sa partner mo. Yeah, hindi ka marunong patawad o hindi ka nagpapakumbaba. Exercise mo yung pagpapakumbaba. Pero meron pa rin siya, may good result pa rin. May mga bagay po na pagka pinili natin na maliho, na atahaki natin, long suffering. Pero meron din naman matutunan natin. Kaya inalaw ni Lord ang mga bagay na yun. Bakit? Meron pa rin tayong matutunan. Si Job nga po, di ba si Job? So, ito po yung tinatawag na permissive will. Sa Job 12, sabi ni Satanas doon, pinahintulutan ng Diyos na subukin si Satanas. Yun yung permissive will ng Diyos na pinayagan, binigyang permiso ni Lord si Satanas para subukin. So, mayroong permissive will si Lord. And then sa mga angels meron. Alam nyo ba ang anghel po? Mga anghel meron din silang free will. Free will din sila.
Mayroon po ako nakausap noon, sabi niya, hindi, walang free will ang anghel, sabi sa amin. Sabi ko, paano sila kasala? Hindi nagtanong ako, nagtalo ng dalawa. Hindi, sabi ko, alam ko, may free will din ang mga anghel. Hindi nagtanong ako sa teacher ng LTI, kasi doon ako nag-aaral. Nagtanong ako, sino tama sa amin, pastor? Alam ko, may free will yung mga angel, sabi niya, tama ka. Mas mapalan ka, mas malawak yung pangunahon ko. Yung isa, nag-aaral na dito, pero sabi niya, wala kang free will ang mga anghel. Paano sila nagkasala? Kung wala silang free will, hindi dapat sila magkasala. Amen? Alam mo lungkot. So, even mga angels ay may free will. Yan po yung permissive will of the Lord. Pinahintulot kahit hindi yun ang tama. Amen? Ito po yung sadly, karamihan ko kung bakit may suffering sa lupa. Because of free will. Then yung pagkakamaling piliin ng tao lagi ay yung kanyang sariling pasyon. Tama ba? Bakit magulo ang bansa natin? Dahil sa permissive will na pinipili ng tao, yung kanyang kalooban. Instead ang Diyos ang sundin, yung gusto niya ang nasusunod. Kaya kawat dito, kawat doon. Yan, ano nangyari sa kanila ngayon? Kahiya-hiya. Ano kaya kung ikaw nagnakaw ka ng milyon, may mukha ka pa kayang iharap sa kapitbahay? No? Ang hirap, no? Parang ayaw nang lumabas. Yan yung nagnakaw, yan mo. Pupunta ka ng mall, magagala kayo pamilya. Ay, yung pamilya magnanakaw. Diba? Sipin niyo, ang hirap ng ganun. Parang ayaw nang lumabas. Parang wala kang yung ipapakita. Kasi nagnakaw ka. Kasi ginawa mo instead ng will ni Lord ang gagawin, yung permissive will, doon mo na umali ang tao. Bakit? Pabor lang kasi lagi. Yung permissive will kasi, karamihan po ay pabor sa atin. Tama? Pabor yan karamihan sa tao, yung permissive will. Eh, yung perfect will of God, alam niyo po kung sinong nakakatupad sa perfect will of God. Yung po mga number of yun. Bakit? Binigyan tayo ng additional power para ma-overcome yung ating free will. Hindi na natin ginagawa yung free will na gusto natin na gawin, hindi natin napipiling madalas, kundi yung kalooban ng Diyos na. Bakit? Bibinigyan tayo ng Holy Spirit. Yun ang kagandahan. Na ikaw po ay may banal na Espiritu para may sagawa mo yung kalooban ng Diyos. May sa pamuhay. Amen? Yun po ang sinasabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Bakit? Pag hindi siya na born again, ang pamumuhay niya ay permissive will. O yung kanyang self-will. Pero pag may Holy Spirit ka, ang gagawin mo yung kalooban ng Diyos. Bakit? Meron ka na po kakayahang tanggihan ang kasalanan. Meron ka na kakayahang tanggihan yung human nature mo. Kaya mo na siyang i-overcome. Kung dati inutusan ka ng alak, bumili ka. Ikaw ang ako ang kapi mo sa umaga. Ngayon hindi na. Hindi ka na nautusan ng bisyo ngayon. Amen? Kung dati makatiyan natin sa chismis, ngayon hindi na nagpipigil ka. Bakit? Meron na kumukontrol sa atin. Kaya, nalala ko yung sabi nung propeta, ano ang denomination mo? Ano reliyon mo? Jehovah, IUC, Catholic, o ano? Ang tanong is, born again ka ba? Diba? Yun ang pinaka-ano eh. Ano ba yung church mo? Sabi niya. Isa niya. Ang tanong, born again ka ba? Kasi pag hindi ka na born again, hindi ka na born again, kung ka nag-enter the kingdom. Amen? Bakit? Hindi ka na bago. Hindi ka na review. Kaya ang pamumuhay may permissive will. Ano po? Ito ay pagpapakita ng ating kalayaan at kahalagahan ng pagpili ng tama sa harap ng tukso at pagsubok. Yung pong permissive will daw po ang pagbibigay, pagpapakita ng kalayaan ng Diyos sa atin. Na may kalayaan tayong pumili
ng tama or mali. Kaya mga kapatid, ito po yung niremind sa atin ng Panginoon. Mas piliin natin lagi yung perfect will of the Lord. Kapag tayo, sa tuwing tayo ay magpasya. Minsan, ang ating kapasyahan ay nakabatay sa ating emosyon. Doon tayo tuloy nalilihis kasi emosyon tayo, doon tayo bumabatay sa ating emosyon. Instead, the Word of God. Kasi yung perfect will niya yung Word niya. Sabi niya, magpatawad ka na. Yes, magpatawad ako. Amen? Yun yung perfect will. Eh ngayon, galit ka, nanatili kang galit, mabigat sa sarili mo yun. Ikaw ang magsasuffer doon. Kaya, kapag pinili natin ang kalooban ng Diyos, nasabi mo na, wow na wow. Hindi niya ipasusunod yung bagay na yun sa'yo na mali yung resulta. Tama? Matalino ang Diyos eh. Hindi mo siya Diyos na nagtsamba-tsamba. Napakapalad natin sapagkat yung kanyang will o kanyang perfect will ibinaba niya sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga, kapag tayo po ay gusto pang maging matutong lumakad sa perfect will of the Lord, lagi tayong magbasa ng kanyang salita. Huwag nating sabihin, wala akong time. No. Napakahaba ng oras na yun. Sa panahon natin, ang haba ng oras natin. Kumpara noon, na panahon natin, napakaraming proseso ginagawa noon na maagaw sa panahon natin ngayon. Sabi nila, hindi, umiksi na yung panahon natin ngayon kasi sa daming ginagawa yung mali. Alam niyo kung bakit? Yung gadget natin nagpapahaba pa ng oras. Nagpapaluwak. Yung mga high-tech na makagamitan, lumuwag pa yung oras natin. Bakit? Dati, gusto mo magsaing, magsiba ka, magbayo ka, mag-igib ka, bago ka makakain, katakot-takot na gawin. Ngayon, isang click. Wala na, hindi ka na mangangahoy. Dati, igib ka, pupunta ka sa tubod. Ngayon, bukas. Ang luwag na ng oras natin, kahit kumpara sa natin. Kung tutuusin. Ang dami mong nawiwis na oras para gawin ang isang bagay bago mo ngayon, click, click, click. Ang bilis. Ang luwag ng oras. Ako sabihin pa rin, wala kasi ng time. Ang luwag. Kailan talaga minsan, matuwira tao. Kaya, tayo rin yung nagsasuffer. Tingnan yung pangako ni Lord kay Joshua. Kapag simunod ang isang tao sa perfect will of the Lord, it is the promise of God. Sa Joshua 1:8, pakibasa po. Ito yung will ni Lord eh. Kapag sinundan natin, pinamumuhay natin, wow! Kaso nga minsan, bilang tao, madalas mapili natin yung permissive. Kaya, ayan, suffer. 1:8. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na yon. Ano yun? Yung aklat na ito? God's Word. Bakit huwag kaligtaan basahin? Kasi ito yung perfect will niya. Hindi na mababa si Lord makipag-usap siya personally. Kundi binaba niya kanyang salita. Para iyong lakaran, para ikaw hindi magsasuffer. Hello. Naniwala po ba kayo na kapag ikaw mabuting tao, ang plano mo sa anak mo mapariwala? Wala na ulang na gano'n. Gusto mo mapabuti ang future ng mga anak mo. How much more ang Diyos? But bakit may suffering? Inalaw niya yung minsan, dami nga, yung tinatawag natin trials, testing. Pero hindi lahat ng panahon, puro trials, hindi puro pagsubok. Karamihan mo, mai-enjoy mo ang buhay, anak ng Diyos, kapag lagi mong pinipili ang perfect will of God. Hello? Mai-enjoy mo talaga. Ay, ang pinili kasi natin, gusto natin, kaya may suffer. Hindi natin pwede sabihin, Lord, ano na naman to? Ikaw nga yan, ikaw nga nagpili na Nag-pray ka nga, pero sabi mo, itong gawin ko, alam mo namang, di ba? Sabi niya kay Joshua, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat na yon, dilidilihin mo yun, araw-gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Nakita niyo yung bunga ng perfect will? Kapag ipinamumuhay mo yan,
giginhawa ang buhay mo. Ano ba, magtatagumpay ka. Karamihan kasi yung sabi, kadalasan mo napipili natin yung gusto natin instead. Hello. Karamihan. Kaya nandun yung suffering. Naniwala po ako, ang hinaharap ng problema ng mga tao is 70% much need. Yung kagagawa nila kaya may problema. Ang inaalaw na Diyos bilang pagsubok at testing, mga 30% lang, kunti lang. Hindi naman ganun ang Diyos na lagi kang parusahan. Hindi ang Diyos ganun. Dahil mahal ka niya, parusahan ka niya, parusahan, pabigatin buhay mo. Hindi ganun ang Diyos. Hello? Gusto niya ma-enjoy ka sa piling niya. Masaya ka, mapayapa ka, maunlad ka, maginhawa ka. Tayong lahat, yun ang gusto ng Diyos. Ay, umiiran kasi minsan yung reasoning natin. Kasi masarap kasi ito eh. Minsan na naman. Ay, nagkabunga ng mali, suffer ka ngayon. Then, dapat matuto tayo sa mga mali nating desisyon. Amen? Kahit hindi po siya magandang resulta, kung utos ng Diyos gawin mo. Kung tingin mo lugi ka, gawin mo pa rin. Dahil mas matalino ang Diyos kaysa sa iyo. Mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Amen? Eh, madalas tayo nasusunod, kaya yung suffering ito. Giginhawa tayo, magkatagumpay tayo, ba't magsubok, ba't sitwasyon ng buhay, kapag lumakad tayo sa perfect will of God. Amen? Isang talata pa. Deuteronomy 30:15 before we pray. Ito yung binigay ng Diyos sa atin, 30:15. Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo pipili ng buhay at kasaganaan, unang kahirapan at kamatayan. Kita nyo? Ito yung binibigay ng Lord sa tao. Tayo ang pipili ng buhay at kamatayan. Amen? Hindi mo masisisi si Lord sa mga taong pumunta ng impyerno. Bakit? Sila nagpas na eh. Sila ang pumiling yan eh. Amen? Hindi mapupunta ang tao doon kung hindi siya nagpasya. Tayo mo, kung gusto natin mapaganda ang buhay natin, piliin natin lagi ang kalooban ng Diyos. Kita nyo, bukod doon sa pagbibigyan, mayroon pa siyang sinabi na paalala sa mga Israelita. Kapag sinunod ninyo ang kautusan ni Yahweh at ibibig si Yahweh at nilalakaran ang kanyang landas, pagpalain ka kayo sa lupaing ibibigay ka sa inyo. Kita nyo? Kapag lakaran mo yung kanyang free will, perfect will, sabi niya, papalain ko ba yun? Amen? Sabi pa rito, mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, sabi niya, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilingkod kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupain tatahanan ninyo sa imbayo ng Jordan. Kita niyo yung perfect and permissive will kung ano ang resulta. Kapahamakan. Amen? Kaya tayo po, lagi tayo mag-pray kay Lord. Lord, tuwing ako ay magpapasya, Lord, sana ito'y luubin mo, ito'y kalooban mo, Lord. Dahil ayaw ko pumunta, ayaw ko mapahamak ang pamilya ko, ako, ayaw ko po, Lord. Sana ganun tayo lagi. Katulad na ng sinasabi ko, lagi tayo nagpipray, marami tayong pinagdarasal, pero bihira ang nagdarasal na, Lord, tulungan mo kung masunod ko yung perfect will mo. Kasi kung hindi ko maisagawa yan, ako hindi ko magsasakit. Bihirang humingi ng ganun sa Panginoon. Na humingi ng tulong na makasunod sa kalooban ng Diyos. Bakos, karamihan humingi material. Kapag tayo ho ay materialistic na tao, ayaw ng Diyos na tayo po ay makalaman. Pilihan natin yung mga bagay pang mundo. Ako po, kung pinto na ako, meron akong kinakain. Hindi po ako naghahangad ng ano-ano mga bagay na, hanggat ako may kinakain, salamat sa Diyos. Hindi na yung nakakarapan ng ganito, ganyan. Tama ka. Eh kung pinagkalooban ni Lord, bakit hindi? Enjoy mo, din ibahagi mo. Amen? Huwag mo nang hangarin ng pahirapan ng sarili mo.
Dahil pagka ganon, ibig sabihin materialistic po tayo. 2 Thessalonians, last verse po ito, 2 Thessalonians 2:10 and 12. Ito po mapanganib po. Kapag po ang ating permissive will, doon tayo nabubuhay. Sabi dito, at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Ang mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang sa espiritu ng kamalian at mapapaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip tumanggap ng katotohanan. Kita nyo? Kaya pala maraming mapapahamak. Bakit? Pinili nila ang kasinungalingan. Pinili nila lakaran ng permissive o kanilang will instead the will of God. Amen? Pero kapag tayo lagi natin pinipili ang will ni Lord, wow! Diyan natin maranasan ang biyaya ng Diyos. At masasabi natin, God is good all the time. Palakpakan natin si Lord. Mawit tayo sa Panginoon, Brother Orlando. Salamat sa Diyos, mayroon na tayong masipag na gitarista. Salamat kay Lord. Naragdagan yung mga music natin, nagpapaawit. Sabi niya, first time, pero sabi ko, parang many times na yan. Praise the Lord. Kaya masaya tayo na kadagdag tayo ng maganda. Si Engineer Jason, kaya tawag natin ang pastor kasi next mga January ay bigyan natin natin certificate niya of erudition. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Katapatan niya'y walang hanggan. Dakila siya kailanman. Minsan pa, mula noon. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Katapatan niya'y walang hanggan. Dakila siya kailanman. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng gawa. Ipikit natin ating mga mata at tayong makipag-usap sa Diyos. Tulungan niyo po kami palagi, Lord. Natuloy kami gumawa ng desisyon sa buhay. Na ito yung kalooban namin mapili. Kahit mahirap, dahil alam namin na hindi mo iutos sa isang bagay na maganda yung resulta. Father God, tulungan niyo po kami. Huwag laging na aming gusto ang nangyayari. Hindi ang kalooban mo sa aming may sagawa. Alam niyo po, bilang tao, hindi rin po madaling sundin ang iyong perfect will. Subalit nariyan ka pang iyong magbibigay sa amin ng kakayahan upang may sagawa ang kalooban mo. Ang Diyos, bigyan niyo po kami ng karakter mo, Panginoon. Nahanda po kaming sumunod kahit mahirap.
Dahil ito yung ikabubuti namin. Father God, thank you so much. Pero bibigay ng pagbiliyo, Panginoon, sa amin na paglingkuran ka. Kaya Panginoon, ikaw po ang aming kabulukan. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kapangyarihan. Maraming salamat, Father. Pagpalain mo ang sa amin. Patibayin mo sa anong sitwasyon. Yun rin po ang mga batang itong nakikinig. Palaguin mo po sila. Sila po ang magliliwanag sa kanilang pamilya. Upang maging pamilya nila, Lord, makapamuhay ayon sa ikaw. We give you all glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Nabusog po ba ang bawat isa? Amen. Hallelujah. God is good po talaga. All the time. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating operatory na pangunahan po ni Brother Jojo. Amen. Tayo ay darako na sa pagkakaloob. Pero bago tayo dumakas sa pagkakaloob, may isi-share lang po ako ng verse. Dito po sa 2 Corinthians 9, 6-8. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay ari ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay ari ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa unang pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkatawang gawa. Isi-share lang po ako patungkol sa verse na ito. Pinapahatid ng ating Panginoon na ang pagbibigay ay ang pagtatanim ay hindi lamang po tungkol sa pagbibigay, kundi ito ay patungkol din sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos upang mas marami pang taong makarinig at makakilala sa Kanya dahil ang pag-share na ito ng salita ng Diyos ay susunitin natin pagdating ng panahon sa langit. Kaya po, nararapat lang na sundin natin yung salita ng Diyos patungkol sa pagtatanim. Pangalawa naman ay ang pagbibigay ng kaloob ay hindi lamang hindi tinitingnan ng Diyos yung gaano kalaki o gaano kaliit ang ating binibigay, kundi ang kalooban, willingness natin sa pagbibigay ng ating kaloob sa ating Panginoon. Check for giver, kumbaga. Pangatlo naman is yung generous giver naman, mas lalong pinapapala ng Panginoon upang maging daluyan na naman at maging vessel para mas pagpapala ng iba. Ang pagbibigay po talaga ay walang talo, lahat panalo pagdating sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin na. Oh, Heavenly Father, Diyos ang makakagayan sa lahat. In the mighty name of Jesus Christ, Panginoon, nandito po ang aming mga kaloob. Ito'y tanda po ng aming pagsunod ng iyong kalooban. Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa. I-bless mo po, Panginoon, ang mga magkakaloob at ang magkakaloob pa. Panginoon, i-bless mo po ang lahat sa bahay ng sambahan ito. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, kay Jesus sa mga talento, sa mga trabaho na iyong binigay, sa mga negosyo, O Lord God. I-bless mo pa lalo, Lord God, upang kami Panginoon nakasunod pa sa iyong kalooban, O Lord God. Maraming pong salamat sa lahat, Panginoon. Sa iyo po lang binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In the mighty name of Jesus Christ, Amen.
Muli po tayo manalangin para po sa ating closing prayer. Panginoong Diyos, sa mga kapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin ang dakilanganan mo. Sa pagtatapos po ng gawain ito, Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng kapurihan sa inyong dakilanganan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na ginamit niyo po, Panginoon, upang mapagtagumpayan po namin ang gawain ito. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. At sa lahat po, Panginoon, na handa po sumunod sa inyong salita. Maraming salamat po. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat po ng pagpapala ng buhay namin, Panginoon, ay nagmumula lamang sa iyo. Maraming salamat po at kami po pinupuspos po ng inyong pagmamahal at biyaya. Sa pamamagitan po ng inyong mga salita, Panginoon, kami po ay lumalalim, lumalago, Panginoon, na talaga namang po hinahanap po namin, Panginoon, ng inyong mga salita upang kami po makapagpatuloy, makalakad po sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tinutupin. Praise the Lord. Ay po ay umawit muli no other name. Uy, kumapit ka daw dito. Kulit mo ka. Kulit mo. No other name But the name of Jesus. no other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. Taas natin ang kamay sa ating Panginoon. Dakila namin Diyos, aming Ama. Ikaw na Diyos na puno ng kasaganaan. Ikaw na Diyos na nakakalamang dito sa aming alam, Panginoon. Dakilang Ama, aming po pinataas ng aming mga kamay, bilang tanda ng aming pagtanggap ng iyong mga biyaya. Basbasan mo, aming Ama, aming unang-una doon ang aming kalusugan, aming pisikal, Panginoon. Basbasan mo ito upang kami mabuhay na malusog, tuloy mong proteksyonan sa anumang uri at sakit. Dahil ang Diyos, mapapasalaw namin anumang aming mga tuntunin, tungkulin, pwede po Diyos, sa lahat ng aming spiritual, Panginoon. Basbasan mo upang kami mabuhay na kalugod sa iyo, na paglikuran namin higit sa lahat ikaw, Panginoon. Ang aming material needs, dakilang Diyos, inyong basbasan. Sino mang may business, inyong palaguin. Sino mang trabaho, inyong increase ang mga kanilang sahod at allowances. Father God, basbasan mo lahat ng espiritu ng aming buhay upang maging pagpapala ito kami sa inyo. Sa ngalan ng Ama,
Anak, sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Good morning everyone. God bless you all. Samayan tayo. Tawagan muna natin si Brother Jojo. Pag-pray muna natin. Ako tayo maghiwalay mga kapatid, i-extend natin yung ating kamay sa kay Brother Jojo. Kapag siya po ay kabayan ng Lord. Patuloy sa kanya. Dito ka, brother. I-extend natin yung ating kapatid natin ito. Aming Ama na ito, Panginoon, aming kapatid, si Brother Jojo. Alam mo po ang kanyang buhay. Ang tawag ito, Lord, nakita mo po ang kanyang commitment sa iyo. Nagtatrabaho po sa isang bansa. Siya po, Panginoon, ay masunuri ang anak mo, Panginoon. Dalangin namin, Father God, bigyan mo po siya ng kalakasan ng pangatawan. Bigyan mo po siya ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan niya ang anumang sitwasyon na kanyang pupuntahan. Ikaw ang patuloy maghari ng kanyang Isus sa kanyang buhay. Upang sa bawat desisyon niya ay naayon sa iyong kalooban. Patuloy mo po siyang ingatan at proteksyonan siya palagi, Lord. Samahan kasama na kanyang asawa, Lord. Mr. Rochelle. Ingatan mo sila sa araw-araw. Gawin po si Aaron. Ingatan mo po sila buong pamilya. Sa pagbiyahe ni Brother Jojo, handa mo ang aeroplano maayos, makarating siyang ligtas sa kanilang bansa. Hati mo po siyang ligtas. Hatiwin po siyang ligtas. Father God, iniwala po kami na kung ang tao nagtitiwala sa iyo, hindi ko. Salamat sa buhay niya. Ngayon pong bahagi sa CCMC paglilingkod sa iyo. Patuloy mo igawad sa kanya, Panginoon, ang wisdom, knowledge and wisdom. At ikaw ang patuloy tumamit sa kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa basbas mo sa kanya. Sa ngalan ng Ama, Anak, ang Espiritu Santo. Amen. God bless you. Sayang si Gina. I mean, next week pa naman sis. Walang naran. Maninaw na maninaw. Wala na. Brother Lando. Mag-chat ako sa Sunday. Hindi nata. Mag-chat ako sa Sunday. Tayo sa Sunday. Ano, kita na. Nagpasok ka. Wala mo ako lang din. Sa linggo. Kasi kayo lang. Dalhin ko yung ano. Mauna na kami.